Kaugnay niyan, nag-inspeksyon ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa mismong pinangyarihan ng pagsabog. Nais malaman ng NBI kung gaano kalawak ang iniwan itong pinsala. Nakatutok si Julio Segovia. Gamit ang tape measure, sinukat ng NBI ang mga pinsalang dulot ng pagsabog sa pagtatapos ng bar exams. Malaki raw ang maitutulong nito para bigyang patunay ang mga tinamong sugat at pinsala na mahigit 40 biktima. Mula sa uka ng aspalto na likha ng pagyanig, inalam nila kung hanggang saan umabot ang pinsala ng pagsabog. Kabilang dito ang gutter ng Center Island, katapat na fast food chain at eskwelahan, at maging ang poste sa may LRT station. The significant is that the distance, how far did the thrower of the grenade, how far is it to the victims, and also the effect of the explosion. Yun ang i-determine natin. Mula naman sa hagdanan ng LRT station, ipinaturo ng NBI sa isang witness ang nasaksi ang pagsabog. Tumanggi silang kunan ng video ang saksi. Bahagyang nagsikip ang daloy ng trapiko sa tapat ng De La Salle University dahil sa isinagawang investigasyon. Matapos sukatin ang lawak ng pinsalang dulot ng bar exams blast nitong linggo, minarkahan naman ng NBI ang tinatawag na seat of explosion o ang mismong pinagmula ng pagsabog. Bahagi raw yan ang sinasagawa nilang post-blast investigation. May sarili ring investigasyon ng Manila Police District. Pero 5 araw matapos ang pagsabog, di pa raw nila matukoy ang suspect at ang motibo. This matter is not to be karera ng kabayo o karera ng magunahan. Just like I told you, everybody is considered suspect. 2 taong nagbigay ng sinumpaang salaysay sa MPD ang nagturo na kay Jed Carlo Lasaga. Nakita raw ng maghagis siya ng pampasabog. Itinanggi na ito ng Alpha Kappa Rho o ACRO, ang fraternity ni Lasaga. Pero di pa raw itinuturing na suspect si Lasaga. Nabugbog pa nga raw siya matapos ng pagsabog, kaya di pa pwedeng sampahan ng reklamo. Lahat nga ng information na dumarating sa atin, pinapatulan natin yon at ni-evaluate natin. Kaya lang, we have not yet come to a point that we can conclude for now. Nakita ng Police Station 9, iisa siya ron, then it turned out, victim siya ng mauling incident na walang wallet niya. That's it, yun ang ano niya. Yun ang sa side ni Jed. Sumesentro ang investigasyon ng MPD sa away fraternity. Maging ang mga sugat ng biktima ay kinuna na rin ang pahayag. Bukas, uumpisahan na ng 8-man panel ng Korte Suprema ang investigasyon sa naturang trahedya. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Balak ng Philippine National Police na makipagdialogo sa pinuno ng iba't ibang fraternity. Dapat na raw kasing matuldukan ang mga karahasan na dulot ng mga frat war. Nakatutok si June Veneracion. Frat war ang isa sa mga hinihinalang nasa likod ng madugong pagpapasabog ng Granada sa labas ng De La Salle University pagkatapos ng bar exams na ikinasugat ng mahigit 40. Ang mga insidenteng tulad dito ang mas lalong nagkukumbinsi kay Jepoy na wag nang balikan ang fraternity na sinalihan. Grade 6 siya nang sumali sa fraternity sa kanilang eskwelahan. Kasi uso nun sa school ang may pratke. Yung sinalihan kong fraternity, yun yung sinasabing pinaka-astig noon. Para maging astig, hindi sumama ka sa mga grupo ng mga astig. Pagsampa ng first year high school, nasabak na siya sa mga frat war. Ang mga taong kalaban ng frat, kaaway na rin niya kahit wala naman talagang personal na atraso sa kanya. Pero nung tumagal, hindi na rin niya nagustuhan ang kalakaran. Second year high school nang dahan-dahan na siyang lumayo sa frat. Hindi nakapatiran eh. Pwede ko lang itanggi na miyembro ko ng frat na yon, gagawin ko. Patuloy ang paghaba ng listahan ng mga madugong kaso na fraternity ang pinag-ugatan. Nandyan ang frat rumble at ang hindi mawala-walang hazing. Isa na siguro sa pinaka-kontrobersyal ang pagkamatay ng Ateneo student na si Lenny Villa noong 1991. At itong nakaraang buwan lang, ang estudyante naman ng University of Makati na si E.J. Carl Intia. Frat member din si dating COMELEC Chairman Christian Monsod, pero hindi niya raw ugali ang mangunsinti sa mga kamalian ng mga kabrad. Kung may kasalanan sila, bilanggo ninyo. Aminado ang PNP, hindi naman nila pwedeng buwagin ng mga fraternity. Pwede lang silang gumalaw kapag may nangyari ng kahuluhan. In coordination with the DepEd and the Commission on Higher Education, siguro we can come up with a plan para magkaroon ng dialogue with the organization, the fraternities themselves, para magkaroon na ng peaceful coexistence
coexistence. Maraming dialogo na nangyari dati, pero nangyayari pa rin ang karahasan sa ngalan daw ng tinatawag nilang kapatiran. June Federasyon, Nakatutok, 24 oras. Hindi pa raw tiyak na may kinalaman sa away fraternity ang pagsabog na naganap sa huling araw ng bar exam sa Maynila noong linggo. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, nagkaroon ng case conference ang NBI pero wala pa ring malinaw na anggulong lumalabas sa investigasyon. Lumalabo din daw ang anggulo na target ng pagsabog ang isa sa mga kaanak ng ampatuan na sinasabing sugatan din sa insidente. Sa side ng NBI, at this point, they cannot or they're unwilling to state with some kind of clarity or certainty na frat war nga ito. Patuloy naman ang pangangalap ng pondo ng mga taga San Beda College para sa mga biktima ng pagsabog. Malaking tulong din sa mga biktima ang patuloy na pagdating ng mga nagdo-donate ng dugo. Nakatutok si Steve Dailisan. Isa lang si Teresa Siason sa mga nag-donate ng dugo sa tanggapan ng Philippine Red Cross ngayong araw. Nandun din daw siya nung huling araw ng bar exams para suportahan ang kapatid na taga Bacolod. Sa itong paraan na pag-donate ng dugo, ito yung paraan na papasalamat namin. Kaya hindi kami na naging biktima, naging safe kami. Mula kahapon, marami-rami na rin na nakapag-donate ng dugo. 6 na bags ng platelets concentrate type O ang naibigay para kay Joanna Leda na sumailalim sa hip replacement. 3 bag naman ng type O red blood cells ang naibigay kay Raisa Laurel na nakakonfine pa rin sa PGH. Assured po sila o kung sino mga ilan ng dugo, si Joanna man, si Raisa o kung sino man, basta sa Red Cross, kahit sino tutulungan natin. So kayo po ay makasiguro na matutulungan namin kayo. Basta po tulungan din nyo kami sa pag-iimpok ng dugo sa ating blood bank. Ang San Beda Law Alumni Association nakalikom na ng 250,000 pesos bilang pangunang tulong sa mga biktima. Marami raw nagpapaabot ng tulong. Ayon kay Attorney Sixto Brillantes, alumnus ng San Beda College, ang mabagal na pag-usad ng investigasyon ang higit nilang inaalala. Alam mo, ang bagal ng resulta. Isipin, they did not even know na Granada yun until 2 days later. Sunday, Tuesday lang nila sinabing Granada. Ano ba naman klaseng pulis natin? Umaasa ngayon ang Bedan community sa parallel investigation na isinasagawa ng NBI at Korte Suprema. Payo naman ni Attorney Brillantes sa mga biktima ng pagsabog, maging matatag at huwag panghinaan ng loob. I think they'll be able to recover. And they will become lawyers ultimately. Walang problema yan. Matapos ang school hours ngayong hapon, muling binisita ng San Beda College Administration yung kanilang mga estudyante na nakakonfine pa rin sa iba't ibang ospital para mabigyan ng counseling at alamin na rin yung mga dagdag pa nilang pangangailangan. Bukas magsasagawa muli ng prayer vigil sa San Beda, Alabang para ipagdasal yung agarang pag-usad ng hustisya para sa mga biktima. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 oras. Pinuri ng gobyerno ng China ang imbestigasyon ng Incident Investigation and Review Committee o IIRC kaugnay sa August 23 hostage tragedy. Pero wala pa raw silang masasabi tungkol kay Pangulong Aquino hanggang hindi pa natatapos ang pagrerepaso ng palasyo sa report ng komite. Nakatutok si Mark Salazar. Pintas ang inabot natin noon sa China sa paraan ng responding ginawa ng ating kapulisan sa August 23 hostage crisis kung saan 8 Hong Kong tourists ang namatay. Kahit papano ngayon, pinupuri naman tayo ng China sa larangan ng investigasyon. We are also impressed by the professionalism and also the sense of responsibility of the investigating team headed by Secretary De Lima. And it was a short period of time, but tremendous amount of work was put in. So through the initial reading, we found out that the report is comprehensive and is a responsible one. Kontento ang China sa trabaho ng IIRC pero ire-reserba raw muna nila ang papuri kay Pangulong Aquino. Depende sa repasong gagawin ng palasyo sa IIRC report. Malacanang is also doing a review on the report. So we are following with interest the development of the investigations. The Chinese ambassador also recognizes the fact that the report is recommendatory in nature. He mentioned to me that he would also be interested to avail of the study, and I asked the president yesterday, and he said that once the study is finished, he will provide all the documents to the Chinese embassy.
Si IIRC Chairman at Justice Secretary Laila De Lima tanggap na kung ano man daw amyenda ang gawin ng palasyo sa mga rekomendasyon ng IIRC panel. We respect the prerogative of the President in ordering that review and in determining the appropriate courses of action to take on what recommendations he will adopt in our report. Labas na raw sa lokal na intriga ang China. Ang kanila lang daw ay mailipat na ang madilim na pahinang ito sa mas magandang kabanata ng relasyong Pilipinas at China. Kahit medyo masama pa raw ang loob ng Hong Kong, kaya baka medyo tumagal-tagal pa raw ang travel ban nila laban sa atin. With a comprehensive and thorough and fair, good report in place, I think that will bring consolation to the people in China, including in Hong Kong. Hindi pa tiyak ng palasyo sa ngayon kung kailan ilalabas ang final decision sa rekomendasyon ng IIRC. Nire-review pa ng Pangulo ang ginawang pag-aaral ng Executive Secretary niya. Ang IIRC naman itutuloy na ang ikalawang bahagi ng hearing na nakatutok naman sa operational guidelines ng PNP sa mga critical situation. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Para sa iba pang maiinit na balita, makakasama natin ngayong gabi si Jiggy Manicad. Jiggy! Salamat, Mel. Tiniyak ng Philippine Airlines na handa sila sa nakaumang na strike ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP. Pero sakaling tumagal ang welga, aminado rin ng PAL na baka magkaproblema sila. Nakatutok si Bernadette Reyes. Handa ang Philippine Airlines sa bantang strike ng Flight Attendants and Steward Association of the Philippines o FASAP. Aminado ang PAL na kaya ng 1,600 miyembro ng FASAP na paralisahin ang operasyon ng airline. Pero yan daw ay kung lalahok ang karamihan ng mga miyembro. Ang 1,600 members ng FASAP, yan ay ang lahat ng flight attendants ng Philippine Airlines sa domestic at international. So kung matutuloy ang aming pagwelga, totally mapaparalyze ang operation ng Philippine Airlines. We have received reports that the planned strike does not have the support of majority of their members. So we will see how it unfolds in the days to come. 50% plus 1 vote o mahigit 800 boto ang kailangan ng FASAP para maikasa ang strike. Kaya naman habang may panahon pa, umaasa ang pamunuan ng PAL na papagitna na ang Department of Labor and Employment para maresolba ang problema. Sakaling matuloy ang strike, kaya naman daw ng tinatawag na administrative airline cabin crew na pansamantalang puna ng magiging kakulangan sa mga flight attendants. Tutulong din at sasaluhin naman daw ng sister company ng PAL na Airfield Express sakaling mga ilangang magkansela ng mga flight. Bukod pa raw yan sa suporta ng ibang airline company. Pero kung magmamatigas ang FASAP at magtatagal ang strike, these contingency measures will be good for something that is short term. But if this is a long drawn strike, then of course more help will be needed. But just the same, we would like to assure the riding public that whoever will be affected by a strike will be assisted in terms of shift and adjustment in their bookings. Paunawa naman sa publiko ang hiling ng FASAP. Wala raw silang magagawa kundi ituloy ang welga. Pag tinuloy na namin yung pagwelga, we will tell them kung kailan para sila ay magkaroon ng ikangait other travel plans or options para hindi sila masyado ma-inconvenience sa gagawin naming pagwelga. Target ng FASAP na isagawa ang strike sa katapusan ng Oktubre o unang linggo ng Nobyembre. Ayon sa PAL, umpisa pa naman ito ng pagdagsa ng mga pasahero sa paliparan dahil matataon sa undas at papalapit na rin ito sa Pasko. Pero hanggang hindi nangyayari, hindi pa makakapaglabas ng datos ang PAL kung gaano karaming pasahero ang maaaring maapektuhan. Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.